Dalawang bawang, tapos ginger, balatan natin. Tapos, gagawin natin sa bawang, pipil natin, i-grind natin. Kasama yung ginger. Grind lang natin. Tapos, 3 tomatoes, medium size. Ikakat ko lang din siya. Tapos, i-grind ko rin para maging puree. Ito na po yung tomato natin, yung 3 piraso. Inihiwa-hiwa ko lang siya. Tapos, i-chop ko para maging pino. Then, ito na yung tomato na ginrind ko para maging puree. And then, ito yung 2 puso ng bawang kasama yung ginger. Ginrind ko na rin siya. Tapos, 2.5 cup of basmati rice. Kailangan isok natin siya ng 30 minutes. Magandang gabi po. Ngayon po gagawa ako ng chicken kabsa. Ito po yung mga ingredients. 3 pirasong tomato. Ginrind ko po siya. 2 puso ng bawang, sinamahan ko ng 1 tablespoon na ginger, bell pepper po, oil, 2 patis, 2 tablespoon na patis, tomato paste, onion po, curry powder, turmeric powder, cumin powder, oregano, paminta pong powder, cinnamon stick, 2 sili, 3 pirasong bay leaves, 5 pirasong cloves. Tapos po, ito naman po ang cardamom, garam masala, at saka chicken cubes, optional po. Tapos, chicken drumstick. Any part ng chicken pwede nyo pong gamitin. Or kung gusto nyo naman po, pork chop, lamb, kahit ano pong meat po pwede. At basmati rice na binabad ko sa tubig ng 30 minutes. 2 cups and 1/2 na basmati rice. Ngayon po, magpapainit tayo ng kawali. Lutuan. Lagay natin ng oil. Sa medium heat lang po Tapos ilagay natin ng bawang. Nag-grind natin. Halo-halo. Ayan po. Halo-haloin lang natin yung bawang na may luya para pampatanggal ng lansa yung luya. Tapos ilagay na po natin ang sibuyas. Dapat po medium heat lang para hindi masunog yung bawang kasi hindi masarap yung sunog. Halo-haluin lang po natin hanggang sa maging golden brown. Tapos po ilagay ko na itong mga spices. Pagsasamahin ko na po para mas lumasa siya, mas maluto yung mga spices niya. So pagsasamahin ko na po. Tapos halo-halo. Mas mainam siyang lutuin na kaysa yung ilalagay muna yung chicken. Tapos pag na-mix na po natin, lagay na natin yung drumstick na chicken. Siyempre, hinugasan muna yan. Pagkalagay po ng chicken, ilagay na natin ng patis. Mas prepared ko ang patis kaysa sa asin kasi para sa akin mas malasa siya pag patis. Tapos haluin po natin. Tapos pag nahalo na natin, lagay na po na natin yung tomato. Yung ginrind yung tomato.
haluin ulit. Pag ganito na, lagyan na po natin ng 6 cups ng hot water. Ayan po, nalagay ko na yung 6 cups na hot water. Pagkatapos, kuberan po natin. Pakuluin natin ng mga 15 minutes. Pag kumukulo na, balikan po natin. Ayan po, naka 15 minutes na. Buksan na natin siya. Lagay na po natin ang tomato paste. Ayaw malagay. Po, nilagay ko na yung tomato paste. At sunod ang bell pepper. Actually, dapat red siya. Wala akong red. So, pwede na yung green. Ayan. Hintayin lang po natin kumulo uli siya para kumapit yung mga lasa sa chicken. Pakuluin po natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes po, ayan, kumukulo na. Tikman natin kung okay na yung lasa. Kung matabang pa, pwede magdagdag ng patis. So, magdadagdag pa ako ng konting patis. Ngayon po, pag ganyan kumukulo na siya, isa-isayin na natin tanggalin yung chicken. Kasi i-oven pa po natin yung chicken. Ayan. Actually, naisipan ko lang magluto nito kasi naalala ko mama ko. Kasi tuwing magbabakasyon si mama galing Saudi kasi nurse siya sa Saudi. Nagluluto siya nito. Kaso ang ginagamit niya, pork chop. Ayun. Kaya one time sa hapon naisipan ko magluto. Try ko kako. Ngayon po ilagay na natin yung basmati rice. Ito na po, nailagay ko na yung basmati. Haluin natin. Tapos, tatakpan po natin siya at hayaan natin siyang maluto ng 30 minutes. Ayun po, cover natin. Pasensya na maingay at yung asawa ko maingay. Tanong ng tanong. Wait po natin ng 30 minutes. Come here, mother. Tapos kumuha ko ng isang container. Naglagay ako ng mantika at isang kutsaritang tomato paste. Imimix ko lang siya para pang brush sa chicken. Ito na siya. After natin ma-mix ang tomato paste sa oil, i-brush natin siya. Paso natin siya isa-isa. And then, preheat po natin yung oven natin sa 350 Fahrenheit. Pagkatapos po natin tahiran, lagyan natin siya ng pepper para malasa. Ilagay na natin yung chicken. Kailangan siyang lutuin 15 minutes. So, habang naluluto yung rice, naluluto rin ang chicken. Ayan, kinamay ko na kasi kami lang naman po kakain. Tapos, pang-garnish sa kapsa natin. Maglagay lang po lang tayo ng raisin. Pang-garnish. Haluin natin mantika sa raisin. Tapos, isunod na po natin ang cashew nuts. Ayan po, ganyan lang po. Actually, first time kong gagawa ng chicken kapsa. Naalala ko lang kasi mama ko. So, we'll see kung ano magiging lasa. So, mga pacham, eto na po ang chicken kapsa. Luto na yung rice. Hintayin na lang po natin maluto ang chicken. Mabango siya. Dahil sa chicken kapsa na
napilitan akong bumili ng basmati rice. Ito na po yung chicken kapsa. Tapos, sprinkle na natin ng cashew nuts and raisin. Ito na po siya. Arabian chicken kapsa. With cashew and raisin toppings. Kain na po tayo mga pachang. What does it taste? The rice is something I can eat for a change. I like the raisins. Got good flavor What about the chicken? and bad taste. Finger licking good. Thank you.